So hello no, ngayon no, pag-usapan natin tungkol sa mga tao no, na mga ngaral ng Diyos no. So ini-encourage ko, inianyayahan ko yung mga tao no, na mga Kristiyano na naglilingkod sa Diyos o may takot sa Panginoon, na gustong maglingkod sa Panginoon, na tayo po sana ay ipangaral po natin ang salita ng Diyos. Kasi may mga pangako ang Panginoon para sa mga tao no, na mga ngaral sa kanyang salita, na kumbaga ikaw yung pinagkatiwalaan ng iyong Panginoon na magbigay ng mga pagkain para doon sa mga tao din. Ayon dito sa kasulatan no, sa Lucas chapter 12 verse 42, sinabi ng ating Panginoon dito, sino nga ba ang tapat at matalinong katiwala? Sino ang katiwalaang pamamahalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambayanan upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa takdang oras? So pagkain no, na sinasabi dito means itong mga salita ng Diyos na ibibigay natin doon sa mga tao or ipangaral natin ang salita ng Panginoon. Kasi ngayon na panahon, ito ang sinasabi ng Panginoon dito sa sulat sa isang propeta kay Amos ata, no, na darating yung araw na ang Diyos magpadala ng gutom sa isang bansa or sa buong mundo, pero hindi gutom sa pagkain kundi gutom sa salita ng Diyos. Ito ngayon na panahon na ito, tayo po siguro busog po tayo sa mga material na mga bagay dito sa mundong ito or mga pagkain na ating nakakain, pero ang katotohanan sa salita ng Panginoon, sa kalooban ng Diyos, gutom po tayo. Alam nyo naman kung hanggang sa katapusan mananatili tayong gutom, mapaparusahan tayo pagdating ng araw. At yung mga bagay na yan ay hindi talaga pinapahintulutan ng Diyos na yan ay mangyayari sa atin. So maraming mga tao ngayon na hindi nakakakilala ng Diyos. So inayayahan ko po yung mga Kristiyano na mangaral sa salita ng Diyos. Kasi nga ito. At dito naman sa verse 43, sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, continue sa verse 42, pinagpala ang aliping madarat ng gumaganap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. So klaro po, pinagpala ang bawat isang tao na gumagawa sa mga ganitong tungkulin. Kasi tayo po ay pinagkatiwalaan ng Panginoon upang ibigay ang mga pagkain na galing sa ating Panginoon doon sa mga tao, mga alipin, upang ang mga tao naman is mabubusog din at hindi magugutom sa araw hanggang sa pagbalik ng ating Panginoon, which is para yung mga tao ay makakilala sa Panginoon at babalik sa Diyos. So kailangan po ay marami pong mga ngaral. Kasi ang sinabi ng ating Panginoon, di ba, marami ang aanihin, pero kunti lamang ang mga ani. No, kunti lamang yung mga ani. So tayo po, no, in-encourage ko po yung iba na to preach the gospel, lalo na kung ikaw ay isang lingkod o Kristiyano na alam mo kung ano ang nakasulat sa Biblia. Pagsikapan mo na ang iyong pinapangaral ay ayon talaga dito sa nakasulat sa Biblia, at hindi based lamang sa mga narinig mo sa iyong leader, sa mga church leader. Kasi may mga pagkakataon talaga na opposite ang ipinapangaral ng iyong mga church leader kaysa mismo sa nakasulat sa Biblia. At marami ring mga tao na instead na susundin ang nakasulat sa Biblia, alam nila ang nakasulat sa Biblia, at kabaliktaran ang sinasabi ng church leader, hindi nila sinusunod ang nakasulat sa Biblia at sinusunod nila mismo yung mga sinasabi ng kanang church leader. Sa ganun na paraan, yung tao namumuhay na sa kaligaw. So gusto kong mangaral po tayo based po dito sa nakasulat sa Biblia kung ano ang sinasabi dito. Kasi maganda po ang mga nakasulat sa Biblia, mga pangako ng ating Panginoon. No? Dito naman sa verse 44, continue sa verse 43, sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya sa kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. So lahat ng mga bagay na pangako ng Diyos doon sa langit,
yun, hindi man sa atin yan, kundi sa Panginoon. So ang sinabi niya dito, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. So, tayo po ang mamamahala noon sa mga ari-arian ng Panginoon. At ayon dito sa kasulatan, sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, at tayong lahat ay magiging anak ng Diyos. So, gusto ko pong, ini-encourage ko po ang bawat isa sa atin to preach the gospel. No? Ayon talaga dito sa nakasulat sa Biblia, at huwag kayong mangaral ng ibang mga turo na hindi po talaga based sa Biblia or iba sa mga tinuturo kaysa dito sa Biblia. Mag-ingat po kayo. So gusto ko pong in-encourage ko, gustong ito talaga kung ano ang sinasabi dito, yun yung ipangaral natin. No? So hanggang dito na lang, no. Maraming salamat, no. And sana pagsikapan po natin kasi dito sa mundong ito may patutunguhan po talaga tayo. O una pala, dito pala, sinasabi din dito, no, sa verse 45, continue, no, ngunit kung sasabihin ng aliping iyon sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pag-uwi ng aking Panginoon. Bubugbugin niya ang mga kapwa niya aliping lalaki at babae. At siya'y kakain, iinom at maglalasing. Sino ito? So ito yung mga tao na baliwala po sa kanila ang Panginoon. Hindi po sila, kumbaga, wala silang pakialam kung kailan darating ang Diyos. Kasi ang sinabi ng ating Panginoon dito, no, na ang Diyos darating talaga sa hindi natin alam. So ang tangi nating gagawin or tatandaan na ang Diyos darating siya anytime. So ang sabi ng ating Panginoon dito, no, na mapalad tayo kung sa anumang oras, nasa gabi or sa madaling araw man darating ang Panginoon, ay madadatnan tayo ng Diyos na naghihintay sa Kanya. Kasi maraming mga tao, no, na baliwala sa kanila, tulog po sila. Sa pagbalik ng Panginoon, itulog po sila at nadadatnan sila ng Panginoon na hindi nagbabantay or hindi naghihintay sa Diyos. Marami pong mga tao na gumagawa na ngayon. Kaya yung mga tao na sinasabi dito sa verse 45, yun yung mga tao na wala talaga silang pakialam. Kasi nga mas pinupokus nila yung mga material na bagay dito sa mundong ito at hindi nila pinupokus sa mga bagay na pinapangako mismo ng ating Panginoon. Kasi dito sa mundong ito, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, anong mapapala natin kung makamit natin ang buong mundong ito kung mawawala or mapaparusahan naman ang ating kaluluwa pagdating ng araw. So walang kabuluhan, no? So hanggang dito na lang, no. Maraming salamat and God bless everyone.